Summer it is. Pero natutuhan ka ba mag-quick getaway dahil sa mga iniwan mong alaga sa bahay? Worry no more dahil pwede nang isama sa summer trip mo dahil may sarili na silang biyahe sa nauusong pet transport ngayon. Yan ang aking kwentong dapat alam mo. Van interior, check. Mga gulong, check. Engine, check. Kung suriin ni Charles ang sasakyang ito, pulido. Ito raw kasi ang gagamiting van ng kanyang mga pasahero. Pero ang kanyang mga sakay, mga hayop. Ang tawag sa serbisyong ito, pet transport. Gusto po namin mag-transport ng pet from Manila to Davao. Yung knowledge po and skills na na-acquire ko po sa logistics plus yung passion ko po sa pet, pinagsama ko po. Ang kanilang mga booking local and international travel ng alagang fur babies. Nakapag-deliver na po tayo sa US, Canada, sa Middle East po. Sa Pilipinas naman po, nationwide po talaga. Saan man po kayo sa Pilipinas, i-deliver po namin yung pets ninyo. Katulad sa tao, may mga paghahanda rin kailangan ng mga fur babies bago makabiyahe. For land transportation, we advise sa mga clients namin na 3 to 4 hours po, wag po pakakainin. Kasi pag busog ang isang pet at biglang binyahe, magsusuka po. Every time na susuka po ang pet, magkakos po ito ng dehydration. Take note mga kapuso, kaya nilang ibiyahe ang pets nyo via land, sea, and air. Kailangan lang sundin ang mga travel requirement. 3 po ang major na kailangan po dyan, no? Vet card with anti-rabies, with 14 days rest after ng bakuna, health certificate from vet na permit to travel, and yung shipping permit from Bureau of Animal Industry. We need 3 criterias po para sa pag-transport ng pet via plane. 1, yung aircraft with air ventilation. 1 species per aircraft. Kailangan po gabi or madaling araw po ninyong ibubuk. Bago po sila isakay sa eroplano, magsistay po muna sila sa cargo ng 2 hours. Kung tawid dagat naman ang gusto nyo para sa mga alaga, katulad din sa air transport ang mga dokumentong kailangang handa. Isasakay po namin yung pet ninyo doon sa air-conditioned van. Yung full air-conditioned van po, isasakay po mismo namin sa barko. May mga professional pet handlers din po. Sila na po magpo-provide ng food, water, vitamins. Pagtapos po sa barko, door-to-door na po yun kung nasaan po kayo. Kung usapang travel fee naman, Yung airline approved na carrier, water feeder, pad, ganyan, nagsistart po tayo sa 5,000 po. Sa via land and sea door-to-door naman po, depende po sa probinsya at depende din po sa size ng pet. Start po tayo sa 4,000 po. isa sa nakasubok na ng pet transport, ang doktor na si Eric. Instead na pupunta ka pa round para kunin mo yung iyong pet, meron naman palang mga transport. Malaking convenient. Pag uwi nga rito, nakita namin, may lalagyan siya, malusog yung aso, walang problema, masaya kami. At ngayong araw, muling nag-book ng pet transport service si Doc Eric. Ang mga binili niya kasing mga aso, kailangan makarating sa Mindoro. Una kong regaluhan sa Mindoro, isang kaibigan ko, surprise gift ko. Bago pa man ibiyahe ang pet dog si Doc Eric, ano nga ba ang dapat na paghahanda para hindi ma-stress ang fur babies? Kailangan well-secured yung dog. Obserbahan natin ang behavior ng ating mga alaga, kung sila ba ay sanay sa ibang tao, sanay ba silang tinatravel. Aeroplano man, lagi natin gawin na ang ating pets bigyan ng vitamins. Kailangan well-hydrated ang ating mga pets bago ibiyahe. By sea, binibigyan natin ng mga safety gadget like floater. Yung stress po inevitable po talaga. The best way that we can do is to make sure na lahat ng pets will be loved and handled professionally. Dahil ready na mga aso, tara, let's go! Makalipas ang 6 na oras na biyahe, ang mga regalong fur baby ni Doc Eric nakarating na sa kanilang destinasyon. Tinuturing na nating miyembro ng pamilya ang mga alagang hayop, kaya naman dapat siguradong makakabiyahe sila ng ligtas.